mainit na issue ngayon, Senator, is yung dyan sa may BICAM, yung BICAM Committee Report, kung saan nagkaroon ng expose or ng paglalahad itong si Congressman Ungab at si dating Pangulong Duterte. Nilahad nila doon sa kanilang interview na meron daw mga blankong items doon sa bicameral committee report. Noon po bang inyong panahon, kasi ilang years po kayong naging senador? 20 plus years, tama po ba? 21 years. 21 years na naging senador si Senator Domingo Onasan. Nangyari po ba yan noong panahon ninyo pagka nagde-deliberate or gumagawa tayo ng budget? Ako, Posada, nangyayari, pero ang pananaw ngayon, hindi ganito kalala. Bakit? Yan ba, ano ba dyan ang pinag-uusapan at dinidesisyon? Hindi ba yan pera yan ng taong bayan? Di ba? Bakit hindi lantad? Hindi transparent? Yun ang problema. Of course, nagsalita si former finance chairman na Ungab, si dating Pangulong Duterte, no? Siyempre, sasagot naman yung kabila. Yan ang sabi nila. O di, balik na naman tayo sa datos. Di ba? Baka ang pinag-uusapan nito saging. Ito ang sinasabi naman ni Manzanas. Isa pa yan, no? Susubukan nating itulak kung pala rin tayong pagkatiwalaan muli ng taong bayan, no? Yung datos natin, yung digitalization, parang malaki pa rin ang pagkukulang natin sa pagkukumpuni ng datos. Okay? So, yan ang isa sa mga kailangan ayusin para medyo makatotohanan naman yung magiging talakayan at makapag-desisyon tayo ng tama. So, nasabi niyo, sagot doon is, nangyayari, pero ang pananaw ngayon hindi ganito kalala. Walang sumisita, walang pumapalag. At bakit? Yung kinento ko sa inyo kanina, of the record, no? Of the air. Di ba? Is, baka patayan sila ng gripo. Yun lang ang bantaro. Pero nabanggit nga po ninyo yung mas malala ngayon. Tanongin na natin kung ano yung estado ng bayan natin ngayon. In terms of yun pong healthcare, kung inyo pong bibigyan ng grado ang current administration or yung current situation ng bayang Pilipinas in terms of healthcare, 1 to 10, 10 being the highest. 6. 6. Sige po, pakipaliwanag po yung ano. Paliwanag. Bakit? Yung datos natin, para malaman natin kung iilan yung kumakarga, nagbabayad, di ba, sa PhilHealth, dun sa mga hindi nagbabayad. Di ba? Baka naman hindi na kaya. Di ba? O nag-declare ng savings. Di ba, pag nag-declare ka ng savings, ipon, ibig sabihin na bayaran mo na yung mga obligasyon mo. Dapat. Di ba? 90 billion yun eh. Ang problema pa, baka maraming mga programa na nahagip. Saan ba ginamit itong savings na ito? Hindi dapat transparent yan. Public record yan. Yun ang sinasabi ko na may mga pananaw. Hindi ko alam kung totoo o pananaw pa lang ito, no? Pero laganap. No? Pasok ng impormasyon na lumalala. Bago ito lumala ng gusto, na maging mawala sa atin ang control, gawa na natin ang paraan para mapigil. Healthcare, included po dyan yung estado ng droga. So, sa pagdating po sa estado ng droga, noong pong nakaraang administrasyon at saka ngayon, paano mo naman i-rate yung administrasyon natin yun in terms of yung kanilang pagkontrol sa laban sa droga? Posada, hindi ko alam kung paano ko i-rate dahil hindi ko na naririnig na meron tayong malinaw na anti-drug program. Ito pa pala, no? Yung mga mangangalakal, mga negosyante na foreigner, minsan nakakausap ko. Sabi ko, ano ba ang tingin niyo sa kalagayan ng Pilipinas? Sabi niya, alam mo, nawawala yung tiwala natin sa isa't isa. Sabi ko, bakit naman po? Alam niyo, sagot sa akin, nagiging unstable kayo dahil unpredictable. Bagong presidente, bagong mayor, bagong senador, bagong governor, bagong medium term program. Walang continuity. Okay? Walang predictability. Bakit katataya dyan sa pangmatagalan? Baka pag upo ng bagong halal,
iba na naman. Bakit? Every 3 years may election tayo. Ganon tayo ka-unpredictable, di ba? Parang pigil na pigil yung pagtaya ng mga negosyanteng foreigner at yung mga local nating negosyante sa pangmatagalan. Di ba? Hanggang election lang sila. So, hindi tayo makausad ng mayos, no? So, isa yan sa mga dapat isipin na kailangan malinaw, no? Predictable yung mga programa. Lagi niyo po nababanggit yung digitalization. Bilang sekretary ng DICT nung panahon ni Pangulong Duterte, ano ang major accomplishment ninyo? 2.5 years. Medyo bitin pa nga eh. 2.5 years. 800% ang improvement sa broadband, sa connectivity natin. Okay? Doon sa free wifi, 500%. Well, eto, mabuti na itanong mo yan na Banatbay, no? Okay sa akin dahil itong ipapaliwanag ko during budget deliberations, yung pangangailangan ng budget. Dahil ang future talaga at gumagalaw talaga yung technology ay information and communications technology. Kable, antena, satellite, di ba? Kaya lang kailangan iakyat pa ang pag-unawa ng gobyerno mismo sa digitalization, sa computerization. Maganda dahil kumisang kulang ang kaalaman, konti ang tanong. Hindi maganda dahil kulang ang kaalaman, konti yung budget. Kapos palagi, no? So dapat iangkas yun, yung digitalization sa tinatawag na infrastructure development, di ba? Tulay, kalsada, di ba? Yung pwede nating ikambal doon sa... Pero ngayon po, alam naman natin nung panahon ni Pangulong Duterte yung SIM registration, di ba? At nagpatuloy ngayon, naging batas po yun. Ang kinakataka lang ng mga kababayan natin, bakit tuloy-tuloy pa rin yung pang-scam? Mas matindi pa nga po ngayon kasi ang gamit mismo nila ay yung pangalan ng mga kumpanya. Totoo. Ano sa tingin ninyo ang problema at anong dapat na ano kaya magandang solusyon niya kung kayo maging senador? Okay. Di ba, DICT, under niyan yung National Telecommunications. Ang naging papel lamang ng National Telecommunications Commission nung tayo ang nakaupo sa DICT ay magbigay ng frequency. Ano ang ginawa ng iba? Hindi na tayo nonombre ng mga pangalan, no? Kinuha yung frequency. Ginamit yung iba, binenta yung iba, at tinago yung iba. Hindi pwedeng gawin yan. Yung frequency, pag-aari yan ng taong bayan. Ngayon, ang solusyon, dalhin mo sa korte para isuli yung mga hindi ginagamit. Abi, dalhin mo sa korte. Alam mo yung korte natin, di ba? Hindi naman sa... medyo mabagal. So, mariresolve yan, di ba, mga 5 presidente. Di ba? 5 presidente down the line. Doon ngayon, sumipa ng gusto yung administrasyon ni President Duterte. Executive action. Sabi niya, yan tower, ha? Kailangan hindi 1 tower, 1 telco. Hindi. Sama-sama kayo dyan. Pag-usapan niyo yung partihan. Di ba? Yung iba nagsinungaling pa. Wala kaming tower. Alam mo sagot ni PRRD. Alam mo, kayo magsinungaling. Bibitayin ko kayo sa tower ninyo. Pwede. Sunod sila. Executive action. Mga panahon ngayon, kailangan mabilis. Kaya nga po, so parang sinasabi niyo po ngayon, bakit naglilipa na yung mga ganitong scam? Baka mabagal. Baka mabagal. Konting political will. Hindi ito pagpipintas. Ako na lang po magsasalita. Kulang at mabagal. Para hindi na ho si former senator. Anyway, yan po kasi yung mga tinatanong ng mga kababayan natin dahil talaga nagtataka sila sa mga nangyayari ngayon. Para bagang, sigurado ako, parte kayo ng gabinete ni PRRD. Pero parang ngayon talagang kung hindi bumagal, lumala. Kaya siguro isa sa dahilan kung bakit gusto nyo rin pong bumalik sa Senado, para po makatulong. Hindi lang yan. May mas malala pang problema. Di ba pag naapi ka, ordinaryo kang tao, saan ka tatakbo? Pag wala ka ng matakbuhan, wala kang kape, punta ka sa hustisya, sa korte, di ba? Abi kung doon sa korte mismo may problema, saan ka tatakbo? Mamumundo ka na. Baka pwede pang patas yung laban doon. Pati yung sistema natin ng pagpapataw ng hustisya na weaponize, ginawang sandata, naranasan ko yan personally. Di ba? Mas malala pa yung pananagutan ng iba, pero pinili yung, hindi na tayo magdidetalya, no? Pinili yung ikukulong, pinili yung pahirapan. At eto,
Kasama dyan si ating Pangulong yon. Di ba? Na naging target. So, kung gano'n ang ustisya natin, walang sasantuhin, saan tatakbo yung ordinaryong mamamayan? Yung justice system natin, kailangan i-repair din ng konti. So, yung reforma, across the board yan. Kaya lang, ang basa ng mga Pilipino, pag hindi na kaya sa ustisya, sumbong mo kay Tulpo. Hindi. Kaya ko nabanggit yun. Kasi kayo ho ba ay sang-ayon na ganun ang ginagawa ng mga Pilipino pagka wala na matakbuhan, tila sa Senado na tumatakbo? Natingin nyo ho ba, tama ho yung ganun? O may gagawin kayong batas para dito? Naranasan ko rin yan personally. Yung tinatawag natin na trial by publicity. Di ba? Wala ka pa sa korte o national television, may camera, may mic, di ba? Abay, pagbibintangan ka na at huhusgahan ka. So pag uwi mo, sasabihin sa'yo ng mga anak mo at mga apo, Lolo, tatay, magnanakaw ka pala. Di ba? Ano isasagot mo ron, di ba? So sinira na yung pangalan mo bago ka pa umabot sa korte. May pangalawa pang aspeto, banat bay, na sa akin, importante rin. Dahil seguridad, no? Ini-expose natin yung kahinaan natin, we are exposing our strengths and weaknesses as a developing country to temporary friends and adversaries. Yung mga nanonood sa atin, siguro sabi nila, ang gugulo nila, no? Mag-reclaim pa tayo ng artificial island dun sa West Philippine Sea. Yun ang mga komplikasyon nito na kailangan pag-isipan at pagplanuhan. Pero idagdag ko lang, no? Pinag-usapan natin lahat to. Ako, personally, bakit ako na-involve sa reform movement? Bakit natin pinagpatuloy yung ating pakikbaka sa ibang larangan? Ito hindi para sa sarili ko, no? Para sa susunod natin na henerasyon ng mga national at global leaders, yung ating mga anak. Okay. Nanonood dyan, Kung ang napapanood nila, nagagawin nilang halimbawa, pag sila na ang nakaupo, parang personalan, away, hidwaan. Abi, pag leader na sila, ganun ang nakagisnan at gagawin nila. At may isa pa tayong mabigat na problema. Sabi ng World Health Organization, 100 batang Pilipino ang namamatay araw-araw dahil sa kakulangan sa sustansya ng pinapakain. Between the ages of 0 to 6. Nakikita natin, di ba? Yung mga estudyante natin ngayon, parang mga maliliit. No? So, nag-worry ako rin dahil baka yung underdeveloped. We are raising a new generation of stunted Filipinos. Ang inaalala ko, baka maapektuhan yung utak. Baka isa dyan maging senador o presidente, tulad nangyari sa akin. Di ba? Medyo may sayad ng konti. Kayo po ba, kung sakasakali, yung mga hamon ng iba na, kasi may balita ngayon, di ba, yung bitay sa mga korap na opisyal. Yan po isa sa mga news ngayon. Agree po ba kayo doon? Hindi ba panahon pa ni Jesus Christ? Di ba? Masama nang pumatay ng tao, di ba? Hanggang ngayon, nagpapatayan pa rin. So, hindi ko alam kung masosolve yung problema niya nung mababawasan pag ibinalik natin yung death penalty. Baka deterrent, no? Sinasabi ng iba. Pero ako, tutol ako dyan. Ayusin muna natin yung due process, yung rule of law, di ba? Lahat ng sektor na involved dyan sa pagbibigay ng hustisya. Then saka natin pag-isipan kung balik pa yung death penalty. In fact, nung nakulong ako noon sa Santa Rosa, doon sa Fort Santo Domingo, doon pala pinatawan ng kamatayan sina Fathers Burgos, Gomez at Zamora. Medyo kakaba-kaba ako noon. Nakulong ako. Pag nirestore yung death penalty, baka sampulan ako.